Sino ba namang aayaw sa mga sorpresa? Yung tipong gugulatin ka na, hindi masisira ito. Hindi, sir. Kahit basketball player? Bubusugin ka pa. Preso, malambot? Malambot, yun nga. Since 6 a.m. pa yan eh. I actually appreciate halal food. Yeah. Ayan. Ayan na. Ayan, that's it. Yep. Woo! Yung akala mo, ito na. Ito yung address. Pero bakit? Sari-sari store. Kala ko, kape. Pabili? Pabili? Tama kaya to? Aba, sa iba pa pala papunta. Yung parang todo na. Talagang outdoor na. Kumbaga no structure and then ang iniisip ko steps. Pagdating ko dito, parang sabi ko, bakit sobrang well-developed? Pero uy, bakit may ganyan pa? Diheros, hayaan niyo akong sorpresahin ko kayo. Dahil kung akala niyo nakita niyo na ang lahat, nagkakamali kayo. Dahil sa syudad na ito, marami pang kakaiba at bago. Hindi mo akalaing merong ganito. Kaya tara, sa Cagayan de Oro. Iisipin niyo bang sa kainang ito, hindi lang ang mga pagkaing tatak Cagayan de Oro ang matitikman, kundi ang ibang lutong Mindanao. Hindi na kailangan lumipat-lipat dahil sa restaurant na ito, iba-iba na ang masusubukan. Parang signature dishes ng different parts of Mindanao. Like for example, ito, ang kanilang beef rendang ay galing Marawi. Ito ay galing CDO ng Cagayan de Oro City. We've traveled around the country featuring different types of Filipino dishes. Most of them comfort Filipino dishes. With them naman daw, apparently, there's always that twist. With this type of sauce, maanghang. Alam natin masarap yan. Let's go to Camiguin. Now, ano nga ba ang chicken surol? So apparently, it's gata with native oregano. Kaya may herb kang nalalasahan sa dulo. Dapat inuna ko to dahil mas fresher yung taste na to. Sinuglaw. Sinugba, kinilaw, combo. I'm sticking to CDO. Love it. Siyempre, hindi yan natatapos sa ulam. Dapat may panghimagas na maangas. Sizzling binaki. Very okay. Then they poured caramel sa isang sizzling plate at drizzled ng almonds. Thank you so much. Oh yeah. Hindi powerful yung taste. Parang ano eh. Paano ba to? I don't know. Feeling ko parang meron siyang keso. Pero hindi ko alam kung meron siyang keso. But anyway, sarap ng aftertaste niya. The texture is very soft. Tapos nun, syempre, you can eat binaki on its own. Mas masarap lang siguro talaga with caramel and, you know, that vanilla ice cream taste. And, you know, coldness. Nagsisilbing gateway sa Northern Mindanao ang bayan ng Cagayan de Oro. Ito kasi ang access point para makarating sa iba't ibang rehiyon. Tinagurian din itong City of the Golden Friendship. Hindi lang dahil sa mainit nilang pagtanggap sa mga bisita, kundi dahil sa pagkakasama-sama ng mga Kristiyano, Muslim at Higaonon sa probinsya. At ang unang friendship natin today, makikilala natin sa rancho. Gusto maging cowboy for a day? Game! Merong horseback riding. Pero wait, sa ilog ang daan? Oops! Hindi yan eksena sa pelikula. Yan ang pwedeng masubukan sa isang family farm dito sa Cagayan de Oro. Ang paandar nilang horseback riding, medyo extreme.
It's time to meet my new friend, Viajeros. Ma'am Gab, Yes, sino sir. po ba yung sasakyan ko? Si Night Fury. Night Fury. Hi, Night Fury. He's 4 years old now. Saan po yung magiging ruta namin? Ano po yung magiging We trail? will be outside the farm, so Okay. it's out of our premises. We will be going down this stream, going to Imponan River. Oh, so talaga most of the trail is pretty much on the river, parang ganyan? Yeah. Oh. Pwede ko nasakyan si Night Fury? Sige po. Alright. Howdy, partner! Let's get it on! Entrada pa lang ng trail, tubig na agad ang sumalubong sa amin ni Night Fury. Bukod sa ilog, may madaraan ding kagubatan. O di ba? All in one. Aabot sa 2 oras ang main trail ng activity na to. Pwedeng takbo chill para mas ma-appreciate ang paligid. Pero sa mga sanay na at gusto pa ng extra, pwedeng humataw. Ako, as a Viajero Cowboy, of course! Smooth and cool naman ang bonding namin ni Night Fury. Hanggang sa... Mukhang nainitan lang si Night Fury. Tuloy ang arangkada, Viajeros. Ang okay dito sa trail na to, sige, paano natin? Iko-compare natin siguro when we did trail riding sa Clark. Siyempre yun, iba naman, Lahar. When we did barrel racing with Caitlin sa Bukidnon naman yun, yung medyo fast-paced. Ito iba rin dahil, alam mo, nasa ilog ka. Dahil nga sa height, yun yung naging advantage ng mga kabayo, di ba? Patangkad sila, so at least hindi ka masyado nababasa. Or so I thought. Dahil tumatakbo din pala silang mga bilis at nababasa din naman yung aking paa. But then sa pinakadulo, parang hindi yata pinaliguan ang aking kabayo at gustong maligo right then and there. So yun. Feeling ko nga isa siyang stunt horse. At naalala lang niya na, ay, ba may camera sa harapan ko? Ito yung alam kong gawin. Kumiga. Kapag sa mga hayop nga hindi mo alam kung anong gagawin nila 100% of the time. Buti na lang, naka-shorts ako. Buti na lang, nakiligo na din ako. So, thank you, Night Fury. Punta na tayo sa Cebu. Doon yung pinsan niya, si Mango Fury. Ang hilig sa pangangabayo ng may-ari na si Gab ang siyang nagbukas para gawing tourist activity ang horseback riding sa lugar. The river, the sights, the view, connecting with nature. You have to be experienced to be able to stay on the horse. That's one thing talaga na pinaka-important that beginners don't understand. You have to be able to balance. Beginner rider, worry no more! May riding lessons naman bago magsimula. We will put you on a horse, of course, and then look at your posture, how you hold the We will teach you from the pinaka-basic talaga, which is how to hold the reins, how to sit down properly, your attire especially is very important also. Hindi nauubos ang sorpresang dala ng Cagayan de Oro para sa mga biyahero. Kaya kahit ang mga piloto ng biyahe namin dito, game na game sa pakulong hatid ng CDO. Saktong takbo lang sa paglibot sa probinsya, di ba? Pero kung anong ikinabanayad natin, yun namang ikinabilis nitong makikilala natin. Kita lang yung pioneering. Gano'ng kadami pong mga ostrich ngayon? Dito Almost sa farm? 600, sir. 600? Oo. At malamang ito, galing na po, dito na po sila lumaki. Yes, sir. Alam niyo ba, Viajeros, ang isang itlog ng ostrich katumbas ng 24 pieces na itlog ng manok? At sa sobrang tibay nito, kaya rin daw akong buhatin. What? Sir, tama ba yung sinasabi nila? Sa sobrang tibay ng itlog ng ostrich, pwedeng apakan at tayuan ng tao. Pwede, sir, pwede. Ganon. Oo. Try mo yan dyan. Ganyan katibay yung itlog. Oo, sir. Hindi masisira ito. Hindi, sir. Kahit basketball player? Basta di lampas ng 100 kilo, sir. 100 kilos. 70 kilos lang naman ako, so kaya. Masubukan nga ang mga itlog na to.
Ito natin ilagay sir. Apat. Dalawa lang tayo. Kaya yan. Oh, Sigurado kayo? Talaga, nasasayangan naman ako dito. Sige sir, ito try mo lang. Although hindi ba, konti lang naman kinain ko, no? Pero, oo nga. Ba? Ang tigas nito. Tigas ng ulo ko din. Grabe. Approve. May question ako. Kasi syempre, well, hindi naman katulad ng manok, pati baka at baboy. Natural kumain ng ostrich. For export po ba ito o? Dito lang sir. Dito lang talaga? Oo. Kadalasan mga restaurant namin binibinita. Kasi mahal yung karne eh. Mahal yung karne nila? Hindi afford sa merkado. Yung meat po nila, pero yung itlog po nila? Yung fresh egg namin sir, kung may available, 500 isa. 500 pesos isa. Usually, pag mature na sila, ano po yung ilang taon o ilang buwan lang po ba? Mga sir, mga early Lysia, kung mag-start siya ng egg, mga 18 months. Tapos nun, kailan po sila? 10 months to 1 year, sir. Well, hindi ko alam kung tama pwede natin pag-usapan to sa harapan nila. No? Para bang manok din siya na malaki lang talaga? Oo, parang ganun. Ganun din po. Hindi lang sa mga itlog may laban sa kumparahan ang mga ostrich. Ang specialty kasing salpicao, steak at tapa sa kainang ito, hindi baka. Eh ano pa nga ba? Eh di ostrich meat? Yung ostrich daw is low calorie, low fat, low cholesterol. Nag-start na yung ostrich year 2000. Hanggang ngayon, ostrich meat ang hinahanap ng guest namin dito sa Cagayanon. Dahil hindi pangkaraniwan, ang presyo ng karne ito, hindi rin basta-basta. Per kilo, ma'am, is 1,450. Sa ostrich, ma'am, yung tenderloin at saka yung choice cut. Laman lang talaga, walang buto, walang ano. Parang beef din, ma'am. Pero big bird yan, ma'am. Pero ang lasa, parang beef. Malambot. Kumpara sa karne ng baka, mas malambot daw ang karne ng ostrich. Kaya konting gisa at luto lang sa apoy. Ready na ang putahing pwedeng lantakan. Masarap siya at malambot. Hindi mo aakalain na ostrich pala siya. If you look at it, it looks like beef, but it's tastier than beef. Unique yung taste, malambot, saka masarap. First time and na-amaze ako. Nasa gitna siya ng beef saka pork na texture. At yung lasa niya is may pagkakahawig ng beef. Ang presyo ng ostrich meat, katumbas ng nagagandahang palumutin na yan. Akalain nyo bang galing yan sa mga basura sa karagatan? Ang mga basag na baso at mga bote na natatangay sa dagat. May pwede pang gawin? Dahil ang inaakala natin mga basura na lang sa karagatan, pwede palang mabenta rito at pati na rin sa ibang bansa. Mga bubog ng mga bottle, saka yung mga pinggan sa maraming taon na nakaano siya sa dagat, babalik siya sa seashore, parang wala na yung niya, yung shiny part ng ng mga bubog na glass. Mukha na siyang stone talaga pag makita mo siya o mapulot mo siya sa dagat. Ang mga nakuhang sea glass o bubog na matagal nang nababad sa tubig dagat ni Herbal. Gagawin niya ng frame o base para magawa niyang jewelry. Gumagamit siya ng stainless wires. Ikot dito, baluktot doon para makabuo ng iba't ibang disenyo ng kwintas at singsing. Nakita ko lang siya, pero ang pagra-wrap kasi, ko siya sa gemstone. Pero pag nakita ko yung sea glass, talagang in-adapt ko try ko yung wrap ng gemstone to sea glass. Mga customer ko, mostly from other country, sa US, Canada. Ang price ko per pendant, yung mga gawa ko, ay nagre-range yan sa 30, 40, and 50 dollars po ito. Yung mahal ko na nagawa, yung dragon head na ginagamit ko yung red sea glass. So nagre-range yan ng $200. Katumbas ng 1,600 pesos hanggang mahigit sa 10,000 pesos? Grabe naman yung globe na yan!
Akalain nyo, itong mga charred glass na nakita sa seabed sa ilalim ng dagat, na iba't ibang kulay, mind you, magaganda. So hindi natin alam kung soda bottle butt or kung ano man, saan ang galing, wine glass, wine bottle. May nakaisip na gumawa ng jewelry. Parang Titanic lang, oh. Hawak-hawak lang ni Rose. Oh my goodness. Tapos nun, may sinulid pa rin talaga. Kalain mo. Mula sa mga sing-sing, necklace, at gamit-gamit talaga iba-ibang kulay. So that's very, very creative. Wow! Ito yung tinatawag na upcycling. Kakaibang pampasalubong, di ba? Bongga! Hindi lang yan ang kakaiba rito sa Cagayan de Oro dahil ang pamilihan nila rito. Puno ng mga kainang may kakaibang ibinibida. At dahil City of Golden Friendship ang Cagayan de Oro, may isang biyahero at kaibigan tayong mga kasama. Siya si JC, isang legit na museum OIC at tugong Cagayanon. Siyempre, doon tayo sa pinagkakaguluhan. Hindi ako, kundi yung humba. So, dito tayo. Okay. This is the more popular kainan ng Coconut Market. Okay. So, Humbaan ni Shosho. Humbaan ni Shosho. Yes. Daming varieties, no? But they specialize on their humba. Okay. If you're choosing other than humba, dito. Okay. But the humba place, dito talaga may main area para sa kanila. Yan. Siki ni boss? Oh, siki. Yan, siki. That's the best part for humba. It's the ideal part. Siki, the knuckles. Ito yung knuckle ng baboy. Ng baboy, yeah. Kano yun kada order? Yan. Hello, Nay. 70 per order. And with soup. Eaten best after drinking. Kapag may hangover. Yeah. Pampatanggal ng hangover ba? Yes. Mukhang busy tayo. Medyo... Yes. Lunch rush. Tama naman, lunch rush. Yeah. Natuto ako kapag malalaking ganyan. Alam mong Yeah. the flavor is there, The no? flavor is there. Slow cook. So, wow. Sa kanasan isugdan nagluto, boss? 6 a.m. So it's been boiling since 6 a.m. So malambot na yan. Yan, bro. Melt in your mouth. Oh, brother. 70 pesos kada bowl. 70 pesos kada bowl. There are different ways of cooking humba. Yeah. Kasi alam ko humba is, it's pork. At the same time, it's on the sweet side. It's on the sweet side. Yeah, it's an adobo but on the sweet side. Sweet side. And then, but it has more ingredients than your regular adobo. Ah, okay. So it has black beans. May anis din ba ito? May anis. Some would put anis. Others na pag yung medyo walang anis, just add sugar. Sugar na lang. Signature nila na. Oh, malambot. Malambot. Yun nga. Since 6 a.m. pa yan eh. Ba yan? Woo! Malambot. Medyo on the salty side. So that you have to pair it with rice. Oo. Yeah. Yun. Yeah. At hindi lang isang cup of rice. No. Parang... No. Dalawa, tatlo. Yeah, yun. Dalawa, tatlo. Kasi may medyo soupy siya eh. Yes. Patingin pa lang yan. Isa pa sa pinupuntahan dito sa Cogon Market, ang mga lutong Maranao. Malalaman mo kapag maraming may turmeric na nakikita mo sa... Turmeric na. Yun yung parang common denominator. One of the key ingredients sa Maranao cooking. You have the turmeric, you have the grated coconut. Ah, grated coconut. Yeah, grated coconut. Okay. And then the sakurab. Ito yung palapa. It's not Maranao if there's no palapa. Palapa. With sakurab. Kilala ang palapa bilang dagdag pampalasa sa hapagkainan ng mga taga Mindanao. Perfect side dish ito, biheros. May kaanghangan ito. Kaya hinay-hinay sa paglagay nito sa pagkain. Paano ba yan, JC? Maupo na tayo at tikman ang mga pagkaing Maranao. This is chicken liver, native chicken, and underdeveloped eggs. Piyaparan is you cook the ground grated coconut first. No, you cook it with spices, the sakurab, turmeric, coconut milk, and then you separate the soup. And then you cook it with together with whatever meat would you have. So you have this one, you have the chicken liver and eggs. And for you, this is already wild. Yeah.
I don't eat it on a regular basis. Yeah. Okay. Although some people do. Pero yun What makes it wild for you? Because I did not grow up eating underdeveloped eggs. Same here. Same here. And then liver is good, pero sometimes it's too much for me. Too much for you? Yeah. Okay. So pareho tayo. Tayo. Same sentiment. Yeah. Liver, I can't eat it alone. Pero kapag hinalo mo na sa sisig, parang iba na eh. So this is the sakurab. Ayun yung sakura. Yeah, it's scallions. It's a kind of scallions, but you would know that it's sakurab because it's more aromatic. Parang mas maamoy siya. Bilang nakahain na sa atin, kain na! That's it, the perfect bite. Right. And then dapat siya maanghang. Hindi ko ba nararamdaman yung anghang? You can always add more to make it more spicy. Sarap. Well, I like coconut. Love gata. I actually appreciate halal food. Yeah. Ayan, that's it. Yep. Woo! Sa kainan namang ito, isa pang Maranao specialty ang ipatitikim sa akin ni JC, ang tisasate at pusan. Salad ala Maranao naman ang kinain sa amin sa tindahang ito. Madalas na ihain ang pusan bilang appetizer ng mga kapatid nating Muslim. Parang local version ng ensalada yan, Biheros. Pero ang twist, creamy at may sipa. Pinatikim din sa atin ang pisasate o isang ground fish na binilog. Tikman na nga yan. Dahil nasa salty side ng pagkain to, bagay itong partneran ng kanin. Ay extra rice nga po! Isa sa pinagmamalaki ng Kogon Market ang pagiging one-stop shop nila ng mga sangkap para sa halal food. Ito ang mga pagkaing pinahihintulutan ng turo at aral ng Islam. Ang isa sa hindi mawawala sa kanilang palengke, ang sakurab. Basically, in this stretch, you see parang some of the key ingredients of the palapa. It is not palapa without this one. This is the sakurab. 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 So ito yung, it gives the, like what you said, the gassy... Yeah, the gas-like aroma. Freshly harvested. Ingredient. Yeah, very key ingredient. So yan, you cannot say pater to your dish if it does not have this one. That's what makes the palapa very unique. Very unique. Sakurab. And then the turmeric, of course, the garlic and ginger. Isa pa raw sa hindi nawawala sa palengke ng Kogon, ang tabon-tabon. Isa sa pampalasang ginagamit sa putahing kilawin. The original use of this one is a sealant ng basket. Yeah. So what you would do is you would scrape it using a spoon. No, as finely as you can. Okay. And then the pulp there, you rub it in between. As it dries, it acts as a sealant. Tinatabunan niya yung basket. Tabon-tabon. And then eventually, some of the communities later discovered or realized na masarap pala siya panghalo sa kinilaw, pangtanggal ng lansa. Parang ginagawa ng any type of acid, which is lemon, calamansi. Yeah. It works the same? It works the same, but what it adds, nagiging creamy yung suka. That makes the kinilaw in this area quite unique. No, I'm not saying that tabon-tabon is exclusively Cagayanon. But why can Cagayanons claim that sa kanila yung tabon-tabon? Kasi it's in CDO, nandito lahat ang bumibili ng tabon-tabon. Simple lang gamitin ang tabon-tabon. Sa paggawa ng kinilaw, paghahalo-haluin lang ang mga sangkap. Sa kabubuhusan ng suka, ang ginadgad na tabon-tabon. Kukunin ang katas ito at saka ibubuhos sa kinilaw. Matapos haluin, ito na ang kinilaw ala Cagayan de Oro. Very educational visit that was. Iba rin talaga kasi kapag meron tayong, I guess, point person or someone that has so much knowledge pagdating sa mga kung ano man very unique doon sa mismong market na yan. Kung napalaban ang mga panlasa natin, ihanda naman ang katawan sa adventure rito sa Cagayan de Oro. Para sa mga extreme activity, isa sa madalas puntahan ang pasyalang ito. May panoramic view pa. We have different facilities here for sightseeing. We also have Larry's Hill, which offers different kinds of extra activities like paragliding,
wall climbing, rappelling, giant swing, and zip line. Yung sightseeing rates natin is 300 kapag weekdays and 350 kapag weekend. So it is located at the highest peak of Cagayan de Oro City. We have the access of the 360 view of the city. Matapos mag-relax sa magandang view, pwede rin makabonding ang mga hayop na inaalagaan sa kanilang zoo. Perfect pang family trip. Kung may perfect trip, ito yatang next stop natin. Kakaiba ang trip. Meron pa tayong isang pupuntahan na sabi nila kakaiba daw. At lumabas sa Google Maps na ito yung address. Pero bakit sari-sari store? Kala ko kape. Kala ko kapihan. Tao po. Pabili? Pabili? Tama kaya to? Ito po ba yung kapihan? Diyan po. Papasok. Tama naman itong napuntahan ko, Biheros. Sari-saring store sa labas. Pero aesthetic na coffee shop naman pala sa loob. Pero wait, parang bawal mag-ingay dito ah. Pag upo mo, para bang napunta ka sa ibang timeline. At sa isang iglap lang, kung wala lang eksama mga kabataan ito hindi sana sama-sama tayong chumichibog. Pati pagkain nila rito, extra ang presentation ha? Sino ba ang may pakana nito? Nag-come up kami with this kind of concept. Hindi siya usual na cafe. This is the first time na may speakeasy cafe in Cagayan de Oro. So, we decided to bring it here. Hango ang konsepto ng speakeasy sa mga bar na iligal na nagbibenta ng inumin noong 1920s. Kadalasan ito nasa mga secret location o lugar na hindi pansinin dahil sa disenyo ng harapan. Sa halip na bar, naisipan ni Joma na gawin itong coffee shop. At bilang resulta, surprise! Si Joma hindi pa nakontento. Ang sari-sari store concept niya kasi may version din ng vulcanizing shop. Pagpasok ng mga tao dito, unang-una nilang nakikita is yung interior. Pinapalitan ko yung mga furnitures kasi parang something new sa mga customers para pagpasok nila, uy, iba naman. Dahil speakeasy siya, then talyer yung front niya. Sinasabihan kami na nagtatago kami sa BIRs, mga permits, sa governors and all. Pero hindi. We just want to make it different from other cafes in Cagayan de Oro. Isa pang madalas kagulat ng mga bumibisita sa Cagayan de Oro, ang majestic view ng Sinulom Falls. Pagbukas pa lang ng pinto, nasa 21 waterfalls na ang bubungad sa inyo. Nakita ko, falls. Automatically, isipin ko, okay, magpa-park yung van namin, talagang outdoor na. Kumbaga, no structure, and then, iniisip ko steps. Pagdating ko dito, parang sabi ko, bakit sobrang well-developed? We were developing the road first because dati kasi we have to walk 2 hours just to visit Sinulom Falls. Dalawa to siya. This is Sinulom Falls and yung kabila is Bulao Cold Spring. Kaya pala, pagdating mo doon, parang there's like a 2 signages. Nagets ko yung ginawa mo dito. Lalo na at this, on this day. Dahil kahit na medyo brown yung tubig dahil sa ulan. The river, people can still appreciate. Kaya ang mga biyahero na dumarayo rito, todo aura kahit dito pa lang sa entrance. Cagayan de Oro being coined as the City of Golden Friendship, we are the melting pot of Northern Mindanao. Napakahalaga ng ecotourism because we know for a fact that change is inevitable. Nagbabago yung panahon and nagbabago yung approach natin sa tourism. With the change of times, we also have to protect and preserve our nature. Ang mga bisita sa lugar, pwedeng mag-todo pose sa infinity pool. Ang background ba naman kasi ang magandang forma ng Sinulom Falls. Mike, 2 cents. I mean, it's an hour away from the airport. You have the mountains.
you have choices. Kung gusto mo talaga ng medyo organic na feel. Kapag maputik sa baba, gusto mo ng malinis na tubig. Meron kang pagkain, meron kang accommodations. I mean, it's actually such a win-win. You get the best of both worlds. You have options. If you have options, the better. Sa pagbiyahe, bawat pintong bumubukas, pagkakataon para magsaya at sandaling makatakas. Lalo pa kung ang lugar na pupuntahan, puno ng sorpresa. Yeah. Ayan. Ayan, that's it. Yep. Na talagang mapapasabi ka ng, may ganyan para riyan? That's it, the perfect bite. The perfect bite. Ang lahat ng yan, para pasayahin tayong mga biyahero. Kagaya na lang sa Cagayan de Oro.